Hello mga ga, gawa po tayo ngayon ng Mojako Donut. Madali lang po itong gawin at mabinta talaga ito mga ga. Kaya umpisahan na po natin. Sa ating video ngayon ay gagawa lang po tayo ng 500 grams. Kung kayo gagawa dito ng 1 kilo ay dublihin nyo lang po yung ating recipe. Yung ating mga ingredients mga ga sa ating dough ay nasa ating video screen lang. Screenshot nyo lang. Yung ating mga ingredients ay pagsama-samahin lang po natin sa ating bowl. At sa ating harina ay pwede tayong gumamit dito ng all-purpose flour. At sa tubig po natin dito na nilagay ay pwede kayong mag-substitute ng evaporated milk. Kung evaporated milk yung ilagay ninyo dito mga ga, ay wag na lang po kayong maglagay ng mantika. Mga ga, kung gusto po ninyo na gumawa dito ng 1/4 kilo lang, yung 250 grams, ay i-divide nyo lang po yung ating recipe sa 4. Na yung gusto po ninyo gumawa ng pang-merienda lang. Dito sa ating dough ay tansyahin lang po talaga natin yung ating tubig kasi hindi naman tayo magkapareho ng bran na harina na ginamit po natin. Kayo'y mag-dust lang ng harina kung ito'y medyo malambot habang nagmamasa po kayo. Pwede po natin itong masahin ng mano-mano ha kung wala po kayong mga dough roller machine or spiral mixer. Masahin nyo lang ng maigi ang inyong dough hanggang sa mapakinis po ninyo yung ating dough. At cut ko lang po ito mga ga sa 25 grams. Kayo depende na sa inyo ha kung ilang gramo po yung gusto po ninyo na putol dito. At pagkatapos po natin putulin ay agad na po natin yan lagyan ng palaman. Gumamit lang po ako dito ng ordinary cheese lang. At yung plansa na paglalagyan po natin ay maglagay lang po tayo or banyahan lang po natin ng margarine or di kaya magdas po tayo ng harina sa ating plancha. Kailangan bilog na bilog yung ating pag-form dito at paalsahin lang po natin ito ng mga 1 oras mga ga. Huwag lang po natin itong paalsahin na masyado. Mga ga, huwag lang po natin paalsahin ito ng masyado. Pinaalsa ko lang po ito ng 1 oras. Pag mainit na po yung ating mantika ay pahinaan na po natin yung apoy ng ating kalan para hindi naman masunog po yung ating donut. At sa pagluto po natin dito ay continue lang po yung pagbulubaliktad natin para po ay maging pantay talaga yung luto ng ating donut. Kung gusto po ninyo na nagme-melt talaga yung cheese po natin dito sa loob mga ga, ay gagamit po kayo ng mamahaling cheese. Pwede kagaya ng quick melt. At habang mainit pa mga ga, ay pwede na din natin itong lagyan ng condensed milk. Yes mga ga, nilagyan ko lang po ito or binasa ko lang po ito ng condensed milk para po dumikit dito yung ating powdered milk. Ang ginamit ko dito na powdered milk ay yung Milk Boy mga ga. Puro lang po ito ha, walang kahit na halo na kahit ano. Puro lang po talaga powdered milk yung coating po natin dito. Para may ideya kayo mga ga, sa bintahan po natin dito, 5 pesos po yung isang piraso sa bintahan po natin dito. Sa ating kalahating kilo na harina or yung 500 grams po natin ay nakagawa po tayo dito ng 46 na piraso. Ito na mga ga, yung ating cheese sa loob, hindi po siya natutunaw kasi ay ordinary lang. Sana matutunan po ninyo ito at nang kayo ay makagawa at nang kayo din ay kumita. Sana ay nagustuhan po niyo yung ating video. Magkita-kita po tayong muli. Maraming salamat. Bye-bye.